So guys, araw ng Biyernes ito ngayon pagkatapos ng Bagyo Christine. At ayan, sumilip na ang haring init. Nandito ako ngayon sa tuktok ng aming dirty kitchen. Ayan guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ang nangyari dito sa mga palayan na ito pagkatapos ng Bagyong Christine. Ayan guys. Ayan siya oh. Ayan. Malapit na itong i-harvest guys kasi yellowish na siya. Ayan. Salamat naman Lord at hindi mo kami pinabayaan sa bagyong nagdaan na si Christine. At itong mga palay na ito sa likod ng aming bahay ay nakatayo pa rin at nag-aantay na lamang na ito'y i-harvest ng may-ari. Actually guys, hindi sa amin ito. Ako'y i-vlog ko lang, sa shout out ko lang, i-present ko lang sa inyo na dito sa aming barangay ay hindi naman naapektuhan masyado ng bagyo. Sana pinapanalangin ko naman ang mga bayan o lugar na talagang naapektuhan ng Bagyong Christine na sana makarecover sila agad sa kanilang kabuhayan, sa kanilang ari-arian. Sana ang ating gobyernong Pilipinas ay tugunan ang kanilang pangangailangan para makarecover sila sa epekto ng Bagyong Christine. Ayan guys, no? Ang ganda guys. Oh, nag-aantay na lamang na ito i-harvest. Siguro sa Sabado bukas i-harvest na 'yan. Pero may mga tubig pa rin naman diyan oh sa may lalim. Ayan. Ito guys ang itsura ng palay dito sa amin pagkatapos ng bagyo. Hindi naman ganun kaapekto ang ulan, pero na-delay ang apekto nito, na-delay ang pag-harvest ng mga magsasaka. Yun sa kabila, medyo greenish pa rin naman at nakatayo. Salamat na lang nakatayo. Kasi kung nakahiga na tong mga palay na yan, mas maraming damage na ang loob ng palay. Ayan guys. Ito ang aming lugar dito sa probinsya ng Abra. Particularly dito sa municipality ng Lagangilang. Welcome guys to our humble place in Lagangilang at Sitio Nagsayangan. Ayan. Oh guys, may mga tanim din ako dyan oh. Ito ang papaya ko ngayon. Hindi naman naapektuhan ng bagyo. O papaya, kamusta ka naman dyan? Gusto kitang kapanayamin. Ano ba naman? O papaya. At ayan, yung namumulaklak dyan na yellow. Yan, doon sa ibaba. Ayan, may mga talim akong sigarilyas dyan. Yan dyan sa umakyat na sa bakod at kukuhanin natin. Ayan, yan naman ang sabianan ko naman yan. At ito guys, ang ilalim, ang ibabaw ng aming bubong ng bahay. Salamat Lord at hindi lumipad. Thank you so much guys. Ayan ang paligid ng aming lugar, ng aming bahay. Salamat Lord at ginabayan mo kami ngayong bagyo, hindi mo kami pinabayaan. Thank you so much. Ayan na ang haring init, ang haring araw pala, ang sun is coming out. Thank you so much for the blessing Lord. At tumigil na ang bagyo, ang hagupit ni Bagyong Christine, at hindi kami gaanong naakapektuhan dito sa aming lugar. Salamat Lord. Ayan yung mga ano ba yan, mga tutubi nagsasayawan dyan, nagliliparan dyan sa taas. Ayan guys, punta naman tayo sa labas ng aming bahay. Alright guys, ito naman tayo sa harapan ng aming bahay.
Ayan, puno ng kangkong. Ito ang rice field na aming nabili. Pero hindi na namin tinamnan. Kasi dati maraming kuhol, golden kuhol na sisira lang ang palay. Ang tinanom ko ngayon, ito kangkong. Ayan, ang ganda naman ng bulaklak. Mol? Shh, Imol. Wag mong awayin sila, dadaan lang naman. Ito naman si Imol. Ito guys, ang bulaklak ng kangkong. Dalawang klase ng kangkong namin. Ito yung native na kangkong. Ayan ang native na kangkong. Hindi naman naapektuhan ng bagyo. At yung isa, bumili yung husband ko ng kangkong na isa, yung green na green ang dahon. Ito, yan ang bulaklak niya ay pure white. Yan ang kanyang bulaklak, pure white. Pero ito, kangkong na ito na may halong violet o purple ay native kangkong. Yan. Yan ang kangkungan ko guys. Libre lang pumunta dito at mamitas. Yung iba kinukuhang pang kain ng kanilang baboy. Ah, may yung okra ko pala. Oh, kasi yung okra ko pinutulan ko yan kasi hindi naman namumunga noon, pero okay na rin naman ngayon. Ayan guys, ito ang labas ng aming bahay, puno ng tanim. Ito naman ang aking tanim noong panahon ng pandemic, nagiging plantita ako. Ito, nilabas ko sila dito sa labas para sila ay makatikim o madiligan ng ulan. Yan, gusto ko yan at premium. Pati yung mga halaman ko dito, nilabas ko na rin para sila ay madiligan. Ito si Selong. Hindi ko pa na-arrange sila kasi nandito sa labas. Tinatawag na duck feet. Binili ko yan galing Mindanao pa. Ayan, duck feet. Maganda. Dito naman sa likod ng aming bahay, garahe namin. Ito, malaki na ang 2 years old na cranberry ko. Ayan guys. Pero ito, maasim. Pero ginagawa nilang red wine. Meron sa Bangged gumagawa ng red wine. Ayan. Ito guys. Ganto siya pagka hilaw pa. Ayan, ganto ang buo itsura. Pero pagka mahihinog na, nagiging pinkish na. Hanggang magiging full red na siya. Ganyan. Pero pagka ma-overripe na at mahihinog na, ganyan na itsura, para siyang dates o kaya grapes. Yan, may papaya na naman ako dyan. Ayan, mag-harvest na naman kami ng papaya. Kaha-harvest lang namin kahapon ng bunga ng papaya ko. Bago pala ng pandemic guys, bumili kami ng grafted na suha. At ayan, tinanim ko ngayon after 5 years. Kasi bago mag-pandemic noon, hindi pala, after 4 years. Ito na, namumungan na siya ang aming grafted na suha. Matamis naman yan guys. Ayan, malaki naman na ang bunga. Pwede na yan siguro i-harvest kasi may signs na yellowish na. Marami ang bunga nito noon, kaso nung dumating ang malakas na hangin, nalaglag yung mga maliliit na bunga. May papaya na naman ako dyan. Ayan. Guys, i-close up natin ang ready to harvest na palay. Ganyan po ang itsura. Yan. Ganyan oh. Ganyan ang itsura ang pwede nang i-harvest na palay. Dapat i-harvest na to ngayon. Kaso lang, katatapos lang ng bagyo eh. Basang-basa pa nga yung sa ilalim nito.
maganda sana kung hindi nagbumagyo, maganda i-harvest kasi walang masyadong tubig diyan sa ilalim ng palay. Ang ganda-ganda guys, at saka guys, ang bango-bango, mabango pala, mabango ang amoy ng palay. Yan guys, nasa bukid tayo, labas ng aming bahay. At ayan yung tanim naming atsuete, marami na naman itong bulaklak. Ganito lang guys ang buhay sa probinsya, napakasimple ang mamuhay sa probinsya, pero masaya basta may trabaho ka at may pera ka. Kasi kung probinsya wala kang trabaho, syempre wala kang pambili ng kakailanganin, kaya dapat magsumikap pa rin maski dito tayo sa probinsya. Kaso lang dito maraming libre, kagaya ng bahay, hindi kami nagrerenta. Yan, ganyan. Tsaka may kunting ani kami na palay na susuplayan ang pagkain namin sa buong taon. Kaya maraming salamat Panginoon sa biyaya na ito ay pinagkaloob mo sa amin. Ayan guys, pagkatapos ng bagyo, ganyan ang itsura ng kalangitan. Sumikat na ang haring araw. Ayan, ipapasyal ko naman kayo doon guys sa may hilagang bahagi ng aming labas ng bahay. May marami akong tanim doon na sigarilyas. Tignan natin kung naapektuhan ba siya after ng bagyong Christine. Ito naman guys, ang side ng aming bahay. May mga tanim din ako dito. Ito nasira na si Monstera Deliciosa. Ito naman ang alaga naming manok. Ito ang native na manok. Ayan, papakainin natin. Ito naman yung chicken na si Melo, galing yan sa peryahan. Sisiw yan naman. Pero yan malaki na. Matanda na rin yan, magtuto. How are you? Ito naman ang aming tawag dyan, si Bibe. Ayan si Bibe. Ayan, hello Bibe. May isang bibe akong nakita. La la la. Ayan si Bibe. Bigyan natin yan ng pagkain. Ito yung guys, ito yung sinasabi kong tanim ko. Actually, 3 years na itong nakatanim. Pagka summer, namamatay. Pero pagka tag-ulan, ayun, lumalabas at namumunga. Ayan guys, so ayan. Ayan ang sigarilyas. Ayan, ang daming bunga ng sigarilyas ko. Ayan guys. Thank you so much Lord at hindi naapektuhan ang tanim kong sigarilyas. Maraming salamat guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. You may also comment kung saan kayong nakatira, kung saan umabot ang video ko na ito, para malaman ko naman na nakaabot dyan sa inyo ang video ko. Alright, greetings again all the way from Abra, Philippines. Good morning to you. Ayan, goodbye guys, thank you for watching.